magtatayo para sa ating panalangin. Maaari pa bang tawagin si Iyon para pangunahan tayo sa panalangin? Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side to light and guide, to rule and guard in me. Amen. Maraming salamat, Iyon. Bago kayo umupo, maaari nyo bang ayusin ang inyong upuan at pulutin ang mga kalat at ilagay ito sa tamang basurahan mamaya. Ngayon ay i-check natin ang inyong attendance. Sa pag-check natin ng attendance ay kakanta ako. Kapag sinabi ko tingin sa kaliwa ay titingin kayo sa kaliwa. Pag sinabi ko namang tingin sa kanan, titingin kayo sa kanan. At pag sinabi ko tingin sa likod, titingin kayo sa likod. Kapag tinanong ko kung sino ang wala, ay sasabihin niyo kung sino ang wala. Naintindihan ba? Opo, Guro. Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, tingin sa likod. Sino ang wala? Wala po, Guro. Walang lumiban sa ating klase ngayon. Ako'y nagagalak at walang lumiban sa ating klase ngayon. At gusto kong ipagpatuloy niyo iyan hanggang matapos ang inyong pag-aaral. Ngayon, may takdang aralin ba kayo? Wala po, Guro. Kung ngayon ay aking ipapakilala ang alituntunin ngayon. Maaari niyo bang basahin ang salita na may kulay asul? Sigla. Masigla ba kayo ngayon, mga bata? Opo, Guro. Mabuti at gagamitin niyo ang inyong sigla sa tatalakayin natin ngayon. Pero sa ating alituntunin, ano ang ibig sabihin kapag sinabi natin S? Pwede niyo bang basahin? Sumunod sa tagubilin ng Guro. I, Itaas ang kamay kapag gustong sumagot. G, Gumamit ng magalang na salita. L, Linisin ang paligid at umupo ng maayos. A. Aktibong makinig sa talakayan. Naintindihan niyo ba ang ating alituntunin ngayon? Opo, Guro. Mabuti. Noong nakaraang araw ay tinalakay natin ang tungkol sa alpabeto. Tama ba ako, mga bata? Opo, Guro. Ngayon, ilang alpabeto ang meron tayo? Yes, Marion? 28 po, Guro. Magaling. Ngayon naman, ilang alpabeto ang meron sa patinig? Yes, Aishel? 5, Guro. Maaari mo bang sabihin kung ano ang mga iyon? A, E, I, O, U. Magaling. Paano naman sa katinig? Ilang alpabeto ang meron sa katinig? Yes, Hazel? 23, Guro. Maaari mo bang sabihin kung ano ang mga iyon? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Magaling. Ako ay nagagalak at nauunawaan ninyo at natatandaan niyo pa ang ating aralin noong nakaraang araw. Ngayon, mga bata, ay ihanda akong laro para sa inyo. Gusto niyo bang maglaro, mga bata? Opo, Guro. Ang laro na inihanda ko ay tinatawag nating, maaari niyo bang basahin? Pag-ugnayin mo ang mga larawan ko. Tama. Bago natin gawin ang ating laro, ay papangkatin ko muna ang ating klase ng dalawang pangkat. Ang unang pangkat ay si Aishel, at ikalawang pangkat naman ay sina Hazel at Iyon. Magprepresenta ako ng dalawang larawan sa ating telebisyon. Pagkatapos ay pag-ugnayin ninyo ang salita na inilalarawan ng larawan upang makabuo kayo ng parirala. Sa pagbuo ninyo ng parirala, ay gusto kong pumili kayo sa katagang ng, na at G para maging maganda ang bigkas ng salita. Pero tandaan ninyo na ang unang makakasulat at makakasagot ng tama ay siyang mabibigyan ng puntos. Ang iyong sagot ay isulat lamang ninyo sa mini-board na ibinigay ko. Handa na ba kayo? Opo, Guro. Kung sino ang may maraming puntos ay mabibigyan ng gantimpala mamaya. Ngayon ay sisimulan na natin. Unang larawan. Nauna ang
ikalawang grupo. Maaari niyo bang basahin ang paringalan na nabuo? Pulang kotse. Tama, pulang kotse. Anong kataga ang idinugtong ninyo? Ng buro. Nang. Maaari na kayong umupo. Ngayon, sino sa inyo ang nakakita na ng pulang kotse? Ako buro. Maganda bang tignan ang pulang kotse? Maganda dahil ang kulay nito ay maliwanag. Maliwanag daw ang pulang kotse. Ngayon, gusto niyo bang magkaroon ng kotse, mga bata? Opo, guro. Kung gayon ay pagbutihin ninyo ang inyong pag-aaral para kapag makapagtapos na kayo ng inyong pag-aaral at makapagtrabaho kayo ay pwede na kayo bumili ng inyong sariling kotse. Ngayon, ang unang nakakuha ng puntos ay ang ikalawang grupo. Ngayon naman ay Yes, Aishel? Guro, natutulog na pusa. Natutulog na pusa. Ang unang nakasagot ay ang unang grupo. Ang anong kataga ang napili mong idugtong? Na guro. Tama. Sino na sa inyo ang may alagang pusa? Yes, Iyon. Inaalagaan mo ba ng maayos ang inyong pusa? Opo buro. Malusog ba siya? Opo buro, mataba. Magaling. Maayos naman. At inaalagaan ninyo ang mga hayop sa inyong bahay. Ngayon naman, ang ikatlong ikalawang grupo ang unang nakakuha ng tamang sagot. Ngayon, maaari mo bang basahin ang inyong sagot? Tuyong dahon. Tuyong dahon. Anong kataga ang dinugtong mo? Ng buro. Tama. Nang. Ngayon, sino na sa inyo ang nagkakaulam ng tuyo? Lahat kayo. Madalas natin inuulam ang tuyo. Tama ba, mga bata? Opo buro. Masarap ba ito? Opo buro. Lalo na kapag sinasawsaw sa suka. Wow! Masarap nga. Ngayon, go. Ang ikalawang grupo, ang unang nakasagot. Maaari mo bang basahin? Sabong mabango. Tama, sabong mabango. Ngayon, nakaamoy na ba kayo ng sabong mabango? Opo buro. Saan nyo ito naamoy? Sa bahay namin buro, ito ang ginagamit namin pangligo. Bakit natin ito ginagamit? Upang maging mabango ang ating katawan. Magaling. Ngayon, anong kataga ang ibinugtong mo sa salita? Ng buro. Tama, na. At ang panghuling larawan naman? Ang unang grupo ang nakasagot. Maaari mo bang basahin ang iyong sagot? Masipag na matanda, guro. Tama. Anong kataga ang ibinugtong mo sa iyong paringalan? Na guro. Na. Ngayon, ang inyong mga lola at lolo ba ay masisipag? Opo, guro. Nakikita niyo ba silang nagtatrabaho, mga bata? Opo, guro. Mabuti naman. Ngunit, kailangan din natin silang alagaan. Mahusay mga bata at nasagutan nyo ng wasto ang bawat larawan. Ngayon, pareho ang dalawang grupo ay nakakuha ng tig-3 puntos. At kayo ay mabibigyan ng gantimpala mamaya. Bantay sa ating laro na ginawa, ano ang mga napansin nyo? Yes, Hazel? Nagdudugtong po kami sa mga salita buro. Tama. Ano pa? Yes, Iyon? Ang mga salitang dinudugtong namin buro ay yung nang, na, at chipo. Tama. Ang dinugtong ninyo ay ito yung nang, na, at g. At ito yung mga uri ng pangako. At ito ang tatalakayin natin
Ngayon, maaari niyo bang basahin? Pang-angko. Ngunit bago yan, ay ipapakita ko muna ang ating layunin ngayon. Sa pagtatapos ng aralin ito, kayong mga mag-aaral ay inaasahang maaari niyo bang basahin? Natutukoy ang tamang gamit ng pang-angko na ang G at na sa pag-uugnay ng mga salita sa parirala at kausap na ipapakita ang pagpapahalaga sa malinaw ng pagpapahayag ng ideya sa pamamagitan ng maingat na paggamit ng pang-angko. Nakakabuo ng parirala at kausap gamit ang wastong pang-angko batay sa larawan, talata at sitwasyon sa pang-araw-araw. Tama. Ngayon ay tatalakayin natin ang wastong pagdudugtong ng na, at G. Ngunit bago yan ay nakaroon ulit tayo ng pangkatang gawain. At gusto kong pumunta ulit kayo sa dati niyong kagrupo, yung unang pangkat at ikalawang pangkat. Ang gagawin ng unang pangkat ay pumili ng dalawa lamang na parirala na binuo ninyo kanina. Bawat parirala na napili ay gawan nyo ito ng pangungusap. Naaalala niyo pa ba yung parirala na binuo natin? Opo, Guro. Ngayon, pumili lamang kayo ng dalawa at gawan nyo ng pangungusap. Naintindihan ba unang pangkat? Opo, Guro. Sa ikalawang pangkat naman ay gamit ang mga kataga na idinugtong ninyo sa parirala ay gumawa kayo ng sarili ninyong parirala gamit ito. Ito yung mga kataga na idinugtong ninyo sa mga salita. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 7 minuto para gawin ito. Pagkatapos ay iprepresenta ninyo ito. Naintindihan ba mga bata? Opo, Guro. Pwede na kayong magsimula. Mayroon lamang kayong 1 minuto. Tapos na ba mga bata? Opo, Guro. Ngayon ay maghanda at inyong iprepresenta ang inyong mga ginawa. Magsisimula tayo sa unang pangkat. Maaari ka na pumunta dito sa harapan. Ang napili ko ay pulang kotse at masipag na matanda. Nakita ko ang pulang kotse kanina. Ang aking lola ay isang masipag na matanda. Magaling. Sa ikalawang pangkat naman, sa ikalawang grupo naman, ng maamong aso, na mabait na ina, G, masunuring anak. mahusay.
Ngayon, maaari ba natin bigyan ng ating mga sarili ng very good club? Alam niyo ba ang very good club? Hindi po, Guro. Ganito kung paano gawin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Maaari niyo bang gawin? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ngayon ay tatalakayin natin ang wastong pagdudugtong ng na, at G. Ngunit bago yan ay aalamin muna natin kung ano ang pang-angkop. Mga bata, maaari niyo bang basahin ang definisyon ng pang-angkop? Pang-angkop ay nag-uugnay sa mga salita na naglalarawan at sa inilalarawan nito. Ginagamit ang mga pang-angkop upang maging maganda ang pagbigkas ng mga salita. Ang pang-angkop ay siya ang nag-uugnay ng salitang naglalarawan at sa inilalarawan nito. Ginagamit natin ang pang-angkop para maging maganda ang bigkas ng bawat salita. Ngayon, may tatlong uri ang pang-angkop. Ito yung nang, na, at G. Pero una natin tatalakayin ang nang. Ang nang, maaari niyo bang basahin ang definition ng nang? Ito ay nagdurugtong sa dalawang salita kung saan sa unang naunang salita ay nagtatapos sa patinig. Inakabit ito sa unang salita. Ang nang ay idinudugtong natin ito sa salita gaya ng ginawa natin kanina. Ngunit, idinudugtong lang natin ito kapag ang unang salita, ang kanyang huling letra ay nagtatapos sa patinig. Naalala niyo pa ba kung anong patinig? Opo, Guro. Mabuti naman. Kinakabit lang natin ang nang sa unang salita. Meron akong halimbawa dito. Maganda plus nang plus tanawin equals magandang tanawin. Napapansin nyo na idinugtong natin ang nang sa unang salita. At ang huling letra nito ay A, kung saan ito ay patinig. Meron ding naglalarawan. Ang naglalarawan dito ay maganda at ang inilalarawan naman nito ay tanawin. Naintindihan ba mga bata? Oo, Ngayon, maaari kang magbigay ng inyong sariling halimbawa. Yes, Hazel? Masayang bata. Tama. Nakikita natin na dinugtong ni Hazel ang nang sa unang salita at ang huling letra nito ay nagtatapos sa patinig. Ngayon naman ay dumako tayo sa na. Maaari niyo bang basahin ang definition ng na? Ito ay nag-uugnay sa dalawang salita kung saan ang unang salita ay nagtatapos sa patinig maliban sa N. Tama. Ang na ay siya din ang nag-uugnay ng dalawang salita kung saan ang unang salita ay nagtatapos sa katinig. Naaalala niyo pa ba kung ano ang katinig? Opo, Guro. Ngunit maliban lamang ito sa N. Halimbawa, mabait plus na plus guro equals mabait na guro. Mapapansin nyo na idinugtong natin ito sa unang salita at ang unang salita ay nagtatapos ang huling letra sa katinig. Makikita din natin na mayroong naglalarawan at inilalarawan. Ngayon, naintindihan nyo ba kung ano kung saan natin dinudugtong ang na? Opo, Guro. Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa? Yes, Aishel? Masipag na mag-aaral. Tama. Naidugtong ni Aishel ang katagang na sa unang salita at nagtatapos din ng huling letra ang unang salita sa katinig. Ngayon ay dumako naman tayo sa G. Maaari niyo bang basahin ang definition ng G? Ginagamit kung nagtatapos sa titik N ang unang salita. Dinudugtong lang natin ang katagang G kapag ang unang salita ay nagtatapos sa N. Halimbawa, masunuring bata. Masunurin plus G plus bata equals masunuring bata. Nakikita natin na naidugtong lang ang G sa unang salita at ang huling letra nito ay
Naintindihan niyo ba ang pang-angkop at ang mga uri nito? Opo, guro. Maaari niyo bang sabihin kung ano ang mga uri ng pang-angkop? Ng, na, at G. Magaling! Ngayon mga bata ay may nihanda akong aktibidad para sa inyo. At ito ay tinatawag nating buuin mo ako. May ginawa akong talata dito na may mga patlang. At gusto kong bawat isa sa inyo ay sasagutin ang patlang. Ngayon, sino ang gustong sumagot sa unang patlang? Yes, I shall. Ang lalawigan ng Kalinga. Ang lalawigan ng Kalinga. Kalinga. Tama. Sa ikalawang patlang naman. Yes, Hazel? Kilala ito sa makukulay na tela na gawa ng mga mahuhusay na malilikhang kalinga. Tama. Sa ikatlong pangkat naman. Yes, I shall. Makikita rin dito ang sinauna, NG. Sinaunang tradisyon ng Ang panghuling patlang naman. Yes, Hazel. Ang mga kabataang G galing sa Kalinga ay tinuturuan ng matatanda tungkol sa paggalang sa kultura at pagtutulungan ng komunidad. Tama. Lahat ng sagot nyo ay tama. Ako ay nagagalak at nabuo ninyo ang talata. Ngayon, gusto kong basahin natin ang nabuo nating talata. 1, 2, 3, go! Ang lalawigan ng Kalinga ay bahagi ng Region Par. Kilala ito sa makukulay na tela na gawa ng mga mahuhusay na manlilikhang kalinga. Ang bawat disenyo na hinahabi nila ay may kahulugan, may kaugnay sa kanilang kultura at kasaysayan. Makikita rin dito ang sinaunang tradisyong magtatahi na ginagawa pa rin hanggang ngayon. Ang mga kabataang galing sa Kalinga ay tinuturuan ng matatanda tungkol sa paggalang sa kultura at pagtutulungan ng Komunidad. Ako ay nagagalak at naunawaan nga ninyo ng wasto ang ating talakayin ngayon. Ngayon, bigyan nga natin ng ating sarili ng very good clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ngayon ay may ginawa akong pangkatang gawain natin. Ang unang pangkat ay si Ion. Ang ikalawang pangkat naman si Aishel at ang ikatlong pangkat naman ay si Hazel. Ang unang pangkat ay mabibigyan ng 4 na larawan. Pagkatapos ay bumuo ng isang parirala sa bawat larawang may tamang pang-angkop. Halimbawa, kapag ang larawan ay bata, ginawan ko ng parirala na mabait na bata. Naintindihan ba unang pangkat? Opo, guro. Sa ikalawang pangkat naman, bibigyan ko kayo ng bond paper na may laman na tula. Gusto kong ikahon ninyo ang pang-angkop na mababasa sa tula. Pagkatapos, basahin ang tula sa harap ng klase. Pagkatapos, sagutan. Naintindihan ba? Opo, Sa ikatlong pangkat naman, bumuo ng pangungusap, gumamit ng pang-angkop at salungguhitan ito at tukuyin kung saan ang naglalarawan at sino ang inilalarawan. Ang gagawa lamang kayo ng 3 pangungusap. Naintindihan ba ang inyong mga gawain? Opo, guro. Bibigyan ko kayo ng 7 minuto para gawin ito. Pagkatapos ay i-represent na ninyo ito mamaya. Bago ninyo
sasabihin ko muna ang ating pamantayan. Kapag ang nilalaman ng inyong ginawa ay perfect, ay magkakaroon ng 5 points. Kapag may kooperasyon naman, ay magkakaroon ka ng 3 points at pamamahala ng oras natapos yung wastong oras ay 3 points. At sa presentasyon naman, kapag naipresenta ninyo ito ng maayos, ay magkakaroon kayo ng 4 points with a total of 15 points. Ngayon, maaari na kayong magsimula. Mayroon lamang kayong 2 minuto. Tapos na ba mga bata? Opo, Guro. Ngayon, ang unang magprepresenta ay ang unang pangkat. So may 4 na larawan dito na kung saan ang unang larawan ay libro. Ang paringalan naman na ginamit ko ay makapal na libro. Ang ginamit kong pang-angkop dito ay yung na. Dito naman sa pangalawang larawan ay naglalarawan ito ng isang aso. Ang ginamit kong parirala ay asong malusog. Sa pangatlo naman ay mga pagkain. Mga pagkain. Tapos ang ginamit ko naman na parirala ay mga pagkain Pinoy. Sa pang-apat naman na larawan ay larawan ng isang puno. Ang ginamit ko naman ay malaking puno. Magaling! Bigyan nga natin ng 3 palakpak si Iyon. Ngayon ay pupuntusan naman natin ang kanyang ginawa. Sa nilalaman ay tama naman ang kanyang mga kasagutan. Kaya bibigyan natin siya ng 5 puntos. Sa kooperasyon naman, ay nakita ko naman na nag-cooperate ang lahat. Sa pamamahala ng oras ay natapos na ito ng tamang oras. Sa presentasyon naman ay maganda kung paano niya ipresenta ang kanyang ginawa. Kaya mabibigyan siya ng 4 na puntos with a total of 15 points. Sa ikalawang grupo naman, Ang aking iginakon ay tayong lahat, siyang idolo, buong mundo, nararapat na magtulungan at lahing Pilipino. Basa pa niya. yes. Tayong lahat ay Pilipino, bansang Pilipinas ang siyang idolo, ipinagmamalaki sa buong mundo. Sa isip, gawa at salita, pagka Pilipino ay di mawawala, lahat ng ginagawa ay ikakatuwa ng bayang Pilipinas ng media. Iisa ang laking ating pinagmulan, kaya't nararapat na magtulungan. Sa timog, silangan, maging sa kanluran, lahing Pilipino ay ikarangal. Mahusay! Ngayon, bigyan nga natin ng 3 palakpak si Aichel. Ngayon ay pupuntusan naman natin ang ginawa ni Aichel. Sa nilalaman, tama naman ang kanyang mga ikinahon. At bibigyan natin siya ng 5 puntos. Sa kooperasyon, nakita ko na nag-cooperate silang lahat. Sa pamamahala ng oras, natapos na ito ng saktong oras. Sa presentasyon, malakas naman ang kanyang boses. Kaya mabibigyan siya ng 4 na puntos. With a total of 15 points. Ngayon, sa ikatlong grupo naman, ang magandang babae ay naglalakad. Ang nasalungguhitan ay ang ng magandang babae. Tapos ang naglalarawan ay ang maganda. Ang inilalarawan ay ang babae. Ang maliit na bahay ay nasa bundok. Na ang nasalungguhitan. Ang
Naglalarawan ay maliit at ang inilalarawan ay bahay. Ang matalinong bata ay nag-aaral ng mabuti. Ang nasalungguhitan ay ang nang. At ang naglalarawan ay ang matalino. At ang inilalarawan ay ang bata. Tama. Bigyan nga natin ng 3 palakpak si Hazel. Ngayon naman ay pupuntusan natin ang ginawa ni Hazel. Sa nilalaman ay tama lahat ang kanyang ginawa, kaya mabibigyan siya ng 5 puntos. Sa kooperasyon, nakipag-cooperate naman ang lahat. Sa pamamahala ng oras, natapos naman niya ito ng tamang oras. Sa presentasyon, malakas naman ang boses niya, kaya mabibigyan siya ng 4 na puntos. With a total scores of 15 points. Ako'y nagagalak at lahat kayo ay nakakuha ng perfect na score. Bigyan nga natin ng palakpak ang ating mga sarili. Ngayon mga bata ay magkakaroon tayo ng tanungan. Ang gusto kong sumagot sa ating mga tanong ay pipiliin ko dito sa gulaw ng kapalaran. Bago yan, gusto kong isipin ninyo ang mga tao na kapaligid sa inyo, sa komunidad man, sa paaralan man o sa inyong bahay. Gusto kong ilarawan nyo sila sa pamamagitan ng pangungusap gamit ang wastong pang-angkop. Halimbawa, ako bilang guro nyo, paano nyo ko mailalarawan? Yes, Aishel? Masipag na guro. Maaari mo bang isalin dito sa pangungusap? Ang aming guro ay isang masipag na guro. Magaling! Salamat naman, Aishel. Ngayon, sino pa ang gustong magbigay? 1, 2, 3. Yes, si Mina ang napili ng gulaw ng kapalaran. Yes, Mina? Masayang bata. Maaaring bang isalin dito sa pangungusap? Ako ay masayang bata. Magaling! Inilarawan niya ang kanyang sarili. Ngayon, ang susunod na sasagot ay si Ana. Maaari ka bang tumayo, Ana? Matulungin kapatid. Maaari mo bang isalin dito sa pangungusap? Siya ay isang matulungin kapatid. Magaling! Ako ay nagagalak at naunawaan niyo nga ng wasto ang ating talakayin ngayon. Ngayon ay magkakaroon ulit tayo ng tanungan. Gusto niyo ba mga bata? Oo! Ngayon, ang mga katanungan ay narito sa dice. Ang mga dice na ito ay naglalaman ng mga katanungan. At bawat isa sa inyo ay pipili sa dice na ito at sasagutin ang mga katanungan na nandito. Ngayon, sino unang gustong sumagot? Yes? Yun? Ano ang tawag sa mga katagang nag-uugnay ng salita? Pang-angkop, guro? Tama. Bigyan nga natin ng 3 palakpak si Iyon. Sa susunod naman. Yes, Aishel? Kailan ginagamit ang katagang NG or na? Kapag ang salita ay nagtatapos sa katinig maliban lamang sa N. Tama. Bigyan nga natin ng 3 palakpak si Aishel. Sa susunod naman, sino ang gustong sumagot? Yes, Hazel? Kailan ginagamit ang katagang na? Ginagamit ang katagang na kapag ang salita ay nagtatapos sa katinig. Tama. Bigyan nga natin ng 3 palakpak si Hazel.
Sino naman ang gustong sumunod? Yes, Aishel? Kailan ginagamit ang katagang na G kapag ang salita ay nagtatapos sa N? Tama. Maaari ba natin bigyan ng 3 palakpak si Aishel? At ang huling dice naman, sino ang gustong sumagot? Yes, Hazel? Sa iyong sariling pananaw, ano ang pang-angkop? Ang pang-angkop ay siya ang nagdudugtong sa mga salita upang mas maunawaan ito at mas maunawaan ito ng mabuti. Tama. Lahat ng mga sagot niyo ay tumpak sa tinalakay natin ngayon. At ako'y nagagala. Ngayon, bigyan nga natin ng 3 palakpak ang ating mga sarili. At para sa inyong individual na activity, ay gusto kong ihanda ninyo ang inyong mga kwaderno at kopyahin ito. Ngunit, babasahin ko muna ang panuto. Basahin mabuti ang mga panuto bago sagutin ang mga tanong. Bilugan ang tamang titik. Sa ikalawa naman, bumuo ng 3 pangungusap na nagpapakita ng tamang paggamit ng pang-angkop sa paglalarawan ng isang tao, isang bagay at isang lugar. Naintindihan ba mga bata? Bibigyan ko lamang ng 10 minuto para gawin ito. Tapos na ba mga bata? Opo, Guro. Maaari nyo lang ipasa ang inyong mga aktibidad sa harapan.